Ang pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, Nakita ko po. naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Titingnan po natin, plinahan po lahat to eh. Kaya hindi dapat homicide ang charge sa inyo. Bakit nyo ginagawa ito? Para matapos na itong ano na ito, yung ginagawa nilang kasamaan. Honorable Johnny Pimentel at saka ni SDS Gonzales, halos yung statement ni Mr. Leopoldo Untalantan Jr. ay nakumpleto na po yung pagtatanong, pagka-clarified dun sa mga kanilang kasagutan sa mga tanong sa kanilang affidavit. Be that as it may, pwede po bang matanong din si Mr. Untalan? But before that, I would like to state na doon sa sinumpaang salaysay ni Fernando Magdadaro alias Ando, kung titignan po natin, it supported all the answers given by Mr. Leopoldo Untalantan Jr. sa mga katanungan na ibinigay ng ating mga kasamahan at doon sa kanyang affidavit. Ngayon, pwede po bang malaman, Mr. Tan o Tata, sinabi mo doon sa statement mo, sa number 6, tinanggap mo yung alok ni SPO4 Arthur Narsolis dahil sa, alam mo, o naniniwala ka sa kanyang kapasidad at kakayahan. Pwede po bang malaman ano po yung kapasidad at kakayahan ng isang SPO4 na naka-assign sa CIDG? Ano po bang alam niyo yung kakayahan at kapasidad ni SPO4 Arthur Narsolis at naniniwala po kayo sa kanya? Dahil po sa mga boss niya na si Edelberto Leonardo at si Ruela Garma, na ang pagkakaalam ko ay malakas po sila sa Administrasyon Duterte. Sa taas. Ang ibig po niyong sabihin, naniwala po kayo dahil sa lakas nila o kapit nila sa administrasyon. Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung ano po yung klase ng lakas? Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa o ano na nagsasabi na malakas po si SPO4 o yung boss ni SPO4 Narsolis na sina Colonel Leonardo at saka Colonel Garma na malakas sila sa administrasyon? Meron po ba kayong may masabi na katibayan po yun? Dahil isa po sila sa pinagkakatiliwaan ni Presidente Duterte sa Davao po na mamuno sa gobyerno. Pakiulit po yun. Isa po sila sa mga opisyal ng Davao na pinagkakatiwalaan ni Presidente Duterte po. Ganon. Okay, marami pong salamat. May also asked, nandito na rin lang po si Director General Katapang. Pwede po bang malaman kung saan nanggaling yung isang alleged Chinese drug lord na inilipat mula sa kanyang kinaroroonan papuntang Davao Peloni? Saan po nanggaling si Mr. Mr. Peter Wang? Mr. Chair, Your Honor, I am not privy to that transfer since I was not yet the bureau chief at that time. But I will look into the records and find out all the Chinese who have been assigned in different places, and I'll submit the report to you, Mr. Chair, Your Honor. I'm asking about Mr. Peter Wang, kung pwede, submit po ninyo yung
details niya kung saan po siya nanggaling nung dinala siya sa Davao Penal Colony. And I think the Honorable Pimentel has already asked for the list of PDLs with illegal drug cases and their current status kung buhay pa sila o patay. Thank you. Yes, Mr. Chair, I will comply, Mr. Chair. Tata, kung titingnan ko po yung mga kasugutan po ninyo dito sa kwan, para bang si SPO4 Arthur Narsoles ang nagplano lahat nito? Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Totoo yung aking analysis Opo, Your na Honor. siya lahat ang nagplano, siya na rin ang nag-coordinate doon sa mga prison authorities doon. Yes, Your Honor. Sa tingin mo? Opo. Kasi nung sinabi mo na mahirapan kayo na isagawa yung inyong pagpatay doon sa tatlong alleged Chinese drug lords, siya na ang gumawa ng paraan na kayo mabartolina. Opo, Tama? Your Honor. At matanong ko kayo, totoo bang merong nakuhang sachet ng drugs sa inyo bago na dahilan kung bakit kayo binartolina? Yun po, bigla na lang po may lumabas na sachet. Pero walang sachet. Wala po. Ha? May pinakita po sila. Na sa amin galing. Pero hindi sa inyo galing. Po, sa bulsa namin daw galing. Tig-isa Hindi, pa. yung totoo, hindi po nakuha sa bulsa ninyo. May dinukot lang po. Pag dukot, pinakita ito. Ano ito? Ganon din ba sa iyo, Andy? Yes po, Your Honor. Ganon din, Opo, Your operation. Honor. So, marami pong salamat. I think SPO4 Narsoles has been already invited. Pwede po bang malaman kung nasaan po ngayon assigned si Superintendent Gerardo Padilla na dating pinuno doon po sa Davao Penal Colony, General Katapang? Is he still active in the service? Yes, Mr. Chair, Your Honor, is assigned with the Bucor and is the Director for Reformation. As Director for Reservation. Reformation, Mr. Chair. Reformation. Reformation. Yes po. Thank you. Now, nabanggit din, Tata, na nakita po ninyo na kasama ni SPO for Narsoles si Lieutenant Colonel Rohina Garma. Totoo? Opo, Your Honor. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron po silang relasyon. Opo, Your Honor. At sinabi mo rin na hindi siya nakikialam doon sa pakikipag-usap sa inyo. Kami lang po ni Arturo Narsoles po. Siya, ano po? Kami lang po ang nag-uusap ni Arturo Kayo Narsoles. lang ni... Opo. Kaya nandun si Colonel Garma dahil sila ay mag-girlfriend, boyfriend-girlfriend ni Juan. Silang dalawa. Pakiulit po. Pakiulit po. Kaya siguro nandun si Rohina Garma dahil may relasyon sila. Opo, Your Honor. Tingin mo, Opo. nangingiti ka eh. Yung sunod na kwan, yung nagbigay sa inyo ng 2 patalim, sino po yun? Bali yung mayor ng Bartolina po. Sino po nga? Ano po ang pangalan niya? PDL Leo Pinkian po. So siya ang nagbigay ng mga patalim sa inyo. Opo, Your Honor. Ano, kailan po niya ibinigay? Bago kayo binartolina o nandun na kayo sa loob ng Bartolina? Nandoon na kami sa loob ng Bartolina po. Anong binigay? 29 at saka yung... Yeah. Parang 29 rin, yun ang sagot ni Andy kanina eh. Opo. Di ba? Opo, Your Honor. Thank you. So, Mr. Chair, can we also invite to the next hearing Mr. Leo Pengkihan,
who allegedly provided Andy and Tata the instruments used in the commission of the crime? Is Mr. Pinkian also a PDL, Congressman Ako? I think he's also a PDL at the Davao So- Penal Colony. Okay. There is a motion. Para lang po makorroborate yung mga statements ng ating mga resource persons or witnesses. There is a motion to invite Mr. Leo Pinkihan in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded and hearing no objection, the motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Tata, sinabi mo rin sa statement mo na pagkatapos nyo isagawa yung inyong krimen, dumating kaagad si Superintendent Gerardo Padilla. Opo, Your Honor. Pwede ko bang malaman kung kailan dumating siya pagkatapos nung ginawa ninyong krimen? Kaagad-agad ba? Opo, Your Honor. Kaagad-agad dumating siya. Opo. So, yun yung katanungan ngayon. Paano nalaman ni Superintendent Padilla na may nangyari kaagad doon kung hindi po siya kaalam doon sa conspiracy na patayin yung tatlong alleged Chinese drug lords? Di ba? Opo, Your Honor. Ano sa tingin mo? So, alam niya. Opo. Thank you. Yung bang pag-uusap ninyo, o yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the President of, former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, Nakita ko po. naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Sige, maliwanag po yon na naka-speakerphone. At doon sa 1 milyon na natanggap ninyo, yung asawa mo nakatanggap. Opo. Kay Andy, sino po ang tumanggap? Asawa ko po, Your Honor, si Linlin. Asawa mo rin. O Linlin Pero- dati. Pero kanina sinabi mo hiwalay ka na. O hiwalay o Your Honor sa dati kung original talaga. Pero may dalawa ko yung pinagkatiwalaan ko sa 1 million po. Liwanagin po natin. Ang tumanggap po ay yung hindi yung una. Yes po, Your Honor. Yung pangalawa na nakatanggap. Opo, Your Honor. Okay. I think, Mr. Chair, if we can get an affidavit from the recipients of the alleged 1 million amount, maybe we can ask the police agencies to get their affidavits from their places. Shall we ask the PNP of Region 11 or Maybe Pidea, Mr. Chair. okay. So Pidea, there is a request from Congressman Acop to secure the affidavits of the partners or the wives of our witnesses. Mamaya, pwede bang humingi ng address kung saan sila, nang sa ganun ay makausap at mabigyan, makuhaan sila ng mga affidavit. Hihingi namin sa inyo mamaya. Okay. Pidea, please take note of that request. Congressman Acop, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Tata, yung kaso po nyo ay, ang kinaso po ninyo sa inyo dahil sa insidente na yon ay homicide. Opo, Your Honor. Yun ba ang, sino po ang gumawa ng investigasyon? Ang Bucor po. Bucor. Opo.
At sila rin ang nag-file ng kaso na homicide. Opo. Okay. At kung titingnan po natin, hindi po dapat homicide ang pag-file ay charge sa inyo, di po ba? Nasentensyahan na kayo rito? Dahil dito, nasentensyahan na kayo? Opo. So kung bubuksan uli, baka magkaroon ng double jeopardy. Kasi kung titingnan po natin, plinano po lahat to eh. Kaya hindi dapat homicide ang charge sa inyo. Kaya lang, homicide, para mas magaan yung kuha sa inyo at mas madali kayo sigurong ilabas. Na yun ang pinangako ni SP4 Narsoles para gawin ninyo yung pinagagawa niya. Tama? Opo. Your Honor. Yes. Mr. Chair, I think from the answers to the questions of the members of this committee, I think, and if we are going to be able to get the corroborative statements of all the witnesses or the persons mentioned in this affidavit, I think we have established that there's a grand conspiracy to commit the crimes of murder insofar as this incident is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Congressman Teves, you're recognized. Mr. Chair, mga kapwa ko mamabatas, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay kay Mr. Fernando Magdadaro. Andy, sa tingin mo ba, bakit ikaw ang nilapitan ni Mr. Leopoldo Tan na para sumama sa pagpatay sa tatlong Chinese? Ulitin po, Your Honor. Ang tanong. Pakiulit sa tanong po, Your Honor. Andy, sa tingin mo ba, bakit ikaw ang nilapitan ni Mr. Leopoldo Tan para kasama niyang pumatay sa tatlong Chinese? Sa pagkakalam na, Your Honor, may kakayahan ako sa pagpatay dahil alam niya na kursunada ako. Yun lang po. Pangalawa, ano ba ang naging kaso mo? Bakit ikaw ay nakulong diyan sa bilibid na yan? Ang kaso ko po, Your Honor, murder with illegal possession of firearms. Ibig sabihin, nakulong ka dahil sa kasong murder, kaya sa tingin ni Mr. Leopoldo Tan ay may kakayahan ka dahil ang kaso mo ay murder. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Kay Mr. Leopoldo Tan, ang sabi mo, high school kayong magkasama ni SPO4 Arthur Ansoles. Tama po ba? Opo, Your Honor. At ang sabi mo kanina, base sa iyong affidavit, na si SPO4 Sulis ay isang makapangyarihan at malakas sa administrasyon. Dahil po sa boss niya, Ngayon ang tanong, nasaan na ngayon si SPO4 Arthur R. Solis? ang pagkakaalam ko po ay nasa Davao po. Active pa ba siya? Kaka-retire lang po. Mr. Chair, minimungkay ko po na siguro invite din natin si SPO4 Arthur R. Solis. Congressman Teves, we have already invited through a motion, the SP or SPO4 Art Narsolis for your information. Okay, thank you, Mr. Chair. Kay Mr. Leopoldo Tan, ang sabi mo kanina, nung mag-ring ang telepono, Superintendent Padilla, nabosesan mo na ang kausap niya sa telepono ay si former President Duterte. Opo, Your Honor. Gaano ba kalayo ang distansya mo
kay Superintendent Padilla? Bali, magkatabi lang po kami. Sa sunod na po kami palakad pupunta. Ilang metro ba ang layo na distansya mo? Metro ba o Malapit lang po. Mga 2 dangkal lang po kasi papunta kami ng investigation section bago nangyari yun. ibig sabihin, mismong nabusesan mo ng kausap ni Superintendent Padilla ay si former President Duterte? Opo, Your Honor. That's all po, Mr. Chair. Wala na po akong katanungan. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Tevez. I would like to recognize Dan Fernandez, please. Ikaw na eh. Ako na pala. Nakikipag-usap ka pa dyan. Okay, I'm sorry, Co-Chair. Good afternoon, everybody. Tata and Andy, good afternoon. Well, siguro tanongin ko muna si Tata. Kanina kasi parang nabanggit nyo na nasa minimum na kayo, di ba? Sa minimum security. Opo, Your Honor. So, ang ibig sabihin ng minimum security is, ano bang ibig sabihin nun? Medyo malapit ka Malaki na po ang detention po. So, malapit ka ng lumaya, in other words. So, ilang taon ang hatol mo? 21, according sa affidavit mo? 21? Bali, 6 years to 12 years na po yung sentensya ko. Tapos, may violation po ako. Tumakas po ako. Tapos, nagkaroon na naman ng violation itong tatlong Chinese. Oo. Sa totoo lang, 6 years to 12 years na po. Tapos, naservisyohan ko na po yung lahat. Tsaka yun na lang ang binubulo ko yung ngayon. So, in sa other words, tatlong Chinese. malapit ka na rin lumaya. Opo. Kasi 3 years and 6 months and 1 day ata yung ano mo, di ba? Opo. Yung penalty sa inyo. Ganon din si Andy. Andy, ganon ka din. Opo, Your Honor. Okay, so kung malapit na kayong makalaya dahil after so many years, si Andy ata, 25 years ang binuno mo, no? Yes po, Your Honor. 1999 ka pa nandun. 1999 po ako nandoon pa sa City Jail po. So in other words, mga 3 taon na lang ang bubunuin nyo. Ano? Opo. Hindi ko kasi ma-gets eh. Ano makukuha nyo on trying to tell your story in this committee? Ano yung parang benepisyo sa inyo? Ano po, Your Honor? Ang ibig sabihin, dahil sa ginagawa nyong ito, no, na nagbuwis na kayo ng mahabang panahon sa kulungan, 25 years, kamo. Ikaw naman, 21 years. So magbubuno na lang kayo ng another, more or less, mga 3 taon. Laya na kayo. Kasi sa pagsasabi nyo ng totoo ngayon, o na sinasabi nyo na totoo, maaaring malagay ang inyong buhay sa kapahamakan. At maaaring malagay din ang pamilya nyo sa kapahamakan. Bakit nyo ginagawa ito? Para matapos na itong ano na ito, yung ginagawa nilang kasamaan. So, in other words, para bang, kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, no? Dahil niloko kayo, Isa na rin yun po. na gusto na kayong sinabi sa inyo na aside sa pera, palalayain namin kayo. Tanggapin nyo lamang yung, di ba? Binanggit ba sa inyo yun na tanggapin nyo lamang yung pagpatay sa 3 Chinese, ay bibigyan kayo, palalayain kayo at bibigyan kayo ng pardon? Opo, yun ang sinabi nila. Kausapin daw nila yung presidente. So in other words, may galit kaya ginagawa niyo to para sa bayan. So, sinabi mo kanina kasi nakita mo si Garma, Tata. Opo, Your Honor. Si ano ba, si Andy, nakita ba si Garma? Hindi ko po nakita, Your Honor. Hindi mo nakita si Garma? Hindi po. Kasi kanina, I just wanted to confirm, no? Ito. May pakita lang ako sa iyo, Tata, para at least bibigay ko sa iyo, no? Bigay nga kay Tata, tingnan mo mabuti yung mga pictures na nandyan.
Hindi, yung muna isa. Ito muna. Yan. Yan, yan. Kilala mo yan? Opo, Your Honor. So, we just wanted to confirm, Mr. Chairman, that yung binabanggit niyang si Royina G. Garma ay yung pong former na CIDG ng Region 11. Am I correct? Tama po ba to? Opo, Your Honor. At alam mo rin siya na nasa PCSO na siya? Opo, Your Honor. Okay. At alam mo rin ba na si Art Narsolis ay nasa PCSO din? Hindi po. At hindi mo rin alam na, well, siguro, probably, mamaya, pinapiprint ko pa eh. I just search, na nakita po natin that may kaso rin si SPO4 Narsolis sa PCSO that was exposed by Mayor Cebu Mayor Tommy Osmeña. And we wanted to find out later para mapakita po natin that yung si SPO4 Art Narsolis ay kasama pa rin talaga ni Garma pagdating sa PCSO. So, isang pangalawang picture na pakikita ko sa iyo. Yung isang picture. Kasi binanggit mo tong si Napolcom Commissioner kasi siya ngayon eh. Yung tinitingnan ko affidavit mo, si Edilberto Leonardo, former RDCIDG siya ng 11, Region 11. Opo. So, kilala mo itong mukhang to? Itong, Opo. so, will you confirm that this is the person that you are mentioning in your affidavit? Opo, si Sir Leonardo Delberto po. Okay. Colonel. Thank you. Yung sa ikatlong picture na gusto ko pakita sa iyo, ito yung sinasabi mong si Superintendent Gerardo Padilla. Will you confirm that this is the same person that you are mentioning in your affidavit? Ito rin yung minimension mo? Siya rin ba si Warden or hindi siya to? Hindi to? Okay, ayan. Sinusubukan lang kita. So, thank you so much for being so truthful. Kasi, alam mo, ang kredibilidad dito ng ating mga witness ay sinusubukan natin. And basically, you pass may observation. So, pakikuha na lang yung ating mga pictures, no? Kasi yung dalawa, tama ka. Pero yung isa, tama ka pa rin. And basically, now, I agree na yung mga sinasabi mo, totoo. By confirming that kind of, test, no? And, siguro, Mr. Chairman, no? Tingin mo ba nagkaroon ng halaga ang buhay mo ngayon? Dahil sa haba ng panahon na nilagay nyo sa kulungan, masasabi mo ba na ang buhay nyo ngayon ay nagkaroon ng halaga? Opo, Your Honor. Okay. Sino pumatay kay Jackson Lee? Ako po, Your Honor. Okay. Hindi nyo alam ang pagkakakilala ng taong si Jackson Lee. Hindi mo kilala. Basta alam mo lamang, Chinese drug lord siya, pero hindi mo alam that he was also involved in the drug shifting and making shabu. Gumagawa sila ng shabu doon sa floating. Ibig sabihin, sa lawa, sa dagat. At na-involve siya doon kay Wen Xiongling. Hindi mo alam yun, no? Opo, Your Honor. Basta't ang alam nyo, yung tatlo, binigay sa inyo, tapos kailangan patayin dahil sa pera. Opo, Your Honor, kasi yun ang subject yun. Okay. Yung perang kanina kasi, hindi ko alam kung natanong na to, pero yung tungkol dun sa pera na binigay sa asawa, kanina, if I remember right, kung naaalala ko, no? So, hinulog sa bangko. Sino naghulog sa bangko? Yung sa iyo ba o yung sa iyo? Bali yung sa akin, sir, pinatabi ko muna sa anak ng asawa ko. Okay. Ang pagkakaalam ko, parang dineposit nila sa bangko muna. So, pagkakaalam mo, dineposit muna nung anak ng asawa mo. Opo. So, meron ka kayang makakausap mo kaya sila record about the bank account na nang hinulog yung 1 milyon? Mahirapan tayo, sir, kasi matakutin din yun, sir, ba? Okay, so thank you so much for that, Tata, no? And siguro, Mr. Chairman, for the meantime, ay na-test na po natin yung credibility ni Tata at I'm satisfied. Thank you so much for that.
Thank you, Congressman Fernandez.